At ayun nga ho, muli nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. At ang pag-uusapan natin ngayong gabi, naalala nyo itong sinabi ni Paulo Contis dyan sa Itbulaga ng mga halusos dyan sa Tape Incorporated. Kung hindi niyo naalala ito, ang video, roll VTR. Nood ako ng Itbulaga. Lahat tayo. Nag-guest tayo sa Itbulaga. Totoo, nag-guest tayo sa Itbulaga. Ngayon, ang tanong, sino ba ang nagmamay-ari ng Itbulaga? Ang tanong, sino may-ari? Ang sagot, lahat po tayo. Kasi sa 44 years, lahat po tayo ay naging bahagi nito. Wag mo kaming pinaglolo ko, Paulo! Charot, tas ang boses. Sino ba daw ang may-ari ng Itbulaga? Sabi na tong tulonggis na ito, charot. Tayo daw lahat ang may-ari ng Itbulaga. Nagpapatawa ka? Hindi ka nakakatawa. Charot. Ito di ba naman sa damakbak na itong... Ay naku, ewan ko itong sa tao na ito. Paano kami naging may-ari ng Itbulaga dyan? E di sana nakalagay kami dyan sa korporasyon. Alam mo ba kung ilan yung population ng Pilipinas? Mahigit 100 million. Mahigit 100 million ang population ng Pilipinas. Pag sinabi mo na lahat kami, lahat tayo may-ari ng Itbulaga, aba, marami tayong maghahati-hati sa kinikita dyan. Oh, ha? Huwag kang ganun. Pinaglolo ko mo kami. Sa inyo na Itbulaga nyo. Wala kami pakialam dyan sa show ninyo. Basta pakialam namin, doon kami sa legit at totoo. We don't care. Charot. Bahala ka sa buhay mo. Kung di ba naman pinaglolo ko tayo ng tao na ito? Ambot lang. Ano to? Mind conditioning? Nako. Marami ka pakakainin bigas, Paulo Contis, bago mo mauto yung mga tao. At saka, isa pa, hindi na ganun ho ka ignorante ang mga tao ngayon. Masyado na hong mapagmasid ang mga tao ngayon. Alam na nila kung ano ang tama at mali. Kita mo yung iba dyan, takbo ng takbo sa politika, hindi na nanalo kasi alam nila ang baho. Baho talaga dyan. Ayan, ha? Kaya, yung gustong sumuporta dyan sa Itbulaga ng mga halusos, sumuporta kayo. Sa mga hindi naman, doon kayo sa gusto niyo suportahan. We have freedom of choice. Dito tayo sa demokrasyang bansa, kabayan, no? Hindi tayo pwedeng manduan or diktahan ng kahit sino dyan. Ha? Naku, kahit sino. Taray na. At ayan, ha? Ito pang isang pag-uusapan natin ay ang tungkol ito sa kay Wilfredo Gonzales. Itong pulis na nangyari nung isang araw na nag-viral yung video nitong tulonggis na ito. Ayan. Sa kakasabi niya, in-advisean mo pa kaming mga vlogger, ha? Na-advise mo pa yung mga vlogger na maging responsable. Pugat na, di ka na humarap ka muna sa salamin kalbo. Pugat ka. Kakainit ka ng pantog, ha. Ayan. Nagmamaganda ka. Ayan. Pati si Joy Belmonte tuloy, si Mayor Joy Belmonte. Ayan, nagalit sa'yo. Gusto kang i-push ang kaso sa'yo, ha. Sige, good luck sa'yo. At ito pa mga kabayan na mahirap doon, ang kotseng dinadala nito tulonggis na pulis na ito na si Wilfredo Gonzales, hindi ho nakapangalan sa kanya. Ayan. Hindi ko alam kung sino may-ari ng kotse ng daladala niya. Ayan. Tapos nagkiklaim pa itong tulonggis na pulis na ito na si Wilfredo Gonzales na doon sa privacy, no? Parang wiretapping or wala siyang consent doon sa nag-video sa kanya. Pulis ka ba talaga? Doon mo nakikita yung kapalpakan ng bawat tao dito, ha? Kagaya niyan, magsasabi siya ng privacy niya, dapat hindi daw siya kinuhanan ng video or nasaan ba nangyari yung yung krimen? Krimen yan kasi nagkasaka ng baril, grave threat yan. Maliwanag yan, ha? Tapos, nasa public area ka nangyari yung yung kalokohan mong, buti sana kung sa loob ka ng bahay mo, tapos binidyohan ka, nagkatuwad-tuwad ka doon sa bahay mo. Oo. Patong-patong na kasong kakaharapin itong pulis na ito. Ayan. Dahil talagang kahit pala hindi yung siklista or yung nag-video ang magsampa ng kaso, pwede ang gobyerno ang magsampa. Kaya nga daw nakalagay, sabi ni Attorney Fortuno tsaka si Attorney Buko na nakalagay dun sa subpoena na people of the Republic of the Philippines versus ganon. Pagkakapaliwanag niya. Ayan. So, tatapang-tapangan siya. Tapos, ito pa mga kabayan, ang nakakagulat. Ito pa ang nakakagulat. Yung sinabi niya, nagka-areglo sila. Ang sabi ni Attorney Fortune,
pinasulat niya ito. Siyempre, pinilit niyang dalhin sa police station itong siklista. And tapos, pinapirma doon sa isang papel. Ayon ito kay kay Attorney Fortune. Tapos, pinagbayad pa ng 500 piso. Tao na nagkaroon nga ng quote-unquote kasunduan doon sa police station. Pero they believe na ito sa coerced kind of agreement. Yung pinersa yung kapwa nila siklista na pumayag doon sa aaminin niya nung siklista na siya yung may kasalanan, tapos siya pa yung pinagbayad ng 500 piso. Nako. Sir, pati 500 tinitira mo na ngayon? Walang-wala ka ba talaga, sir? Alam mo, ito mga ganitong case, mga kaso ng ganitong klase ng isang pulis na ito, nadadamay ho ang mga mabubuti at magigiting na kapulisan. Ito ang nagbibigay ng lamat at dumi sa muka ng mga kapwa nila kabaro. Mga kabaro nila. Kasi nadadamay yung mga matitinong pulis. Maraming matitinong pulis sa Pilipinas, kabayan. Natanggalan siya tuloy ng lisensya. Kinonfiscate yung kanyang mga armas at tinanggalan siya ng lisensya sa LTO. Dahil nga sa ganitong action niya na ginawa dyan sa Quezon City Circle, if I were not mistaken. Ayan. So, maraming ang sasampa sa'yo ng kaso. Ayan. Magmamaganda pa siya na kesyo naapektuhan yung pamilya niya. Dapat kasi bago ka gumawa, bago ka umeksena, napakita ka ng kayabangan mo dyan sa kalsada, inisip mo ang magiging outcome. Ang dami ng galit sa'yo. Hindi lang vlogger. Napanood ko lahat sa UniTV, GMA7, ABS-CBN, DCRH, tapos sa Net25. Lahat na ng channel. Bida ka dong. Sikat na sikat ka.